satisfy sa aking kagandahan ay para akong model na naglalakad sa hallway with my little handbag from Louis Vuitton. I feel like I am a queen who conquered the world, especially for the beach girl, ang babaeng paniki na iyon. Laglag pa nga ang ilang kasambahay nang makita nila ako. Alam ko naman na nagandahan sila sa akin kaya nginingitian ko sila. Where's Dracula? Tanong ko kay Inday na mukhang tulala pa rin sa aking kagandahan. Andun po sila sa minibar Pinutol ko na ang iba pang sasabihin ni Inday dahil biglang umakyat lahat ng dugo ko sa ulo. Yang iya lang, nag-iinuman silang dalawa ng babaeng paniki na iyon matapos niya akong halikan. Huwag mo na ituloy. Agad kong nilagpasan ng mga ito. Nakita ko pa sa Ninita na nanlalaki ang mga mata at patakbong lumapit sa akin sa bidang. Pero wala akong pakaalam dahil gusto kong sugurin ang mga animal. Miss Lian, huwag ka daw pupunta dyan, sabi ni Sir Drake at may mga kasama siya. Parang nagpapanik na boses ni Bidang. Mas lalong kumulo ang aking dugo. Huwag niyo akong pigilan kung gusto kong sugurin ang animal na iyon. Kung ayaw niyo sa inyo ko ibuhos ang galit ko. Mababa ang boses at bakas ang pinipigil na galit. Halatang na-shock si Bidang kaya nanahimik na lang. Nilapitan ito ni Ninita at Inday habang ako'y dire-diretsyong naglakad patungo sa minibar. Impacto! Nasa bukana pa lang ako ay umalingaw-ngaw na ang galit kong sigaw. What the F? Sabay-sabay na nagsilingunan ang mga lalaki na kaupo sa couch, habang may isang matangkad at malaking katawan na may mahabang buhok na kulot ang nakatayo at nagsasalita. What the hell is this? Honey babe! Biglang tayo ni Dracula at mabilis pa sa kidlat na lumapit ito sa akin. Narinig ko ang pagsipol, ang iba naman ay mukhang nagulat sa kagandahan ko. Oh, may itinatago ka palang chicks dito, buddy. So beautiful. Sunod-sunod na salita ang mga narinig ko, pero hindi ko iyon pinansin dahil napatingin ako sa madilim na pagmumukha ni Dracula. What are you doing here? Pinasadahan muna ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa bago ako hinawakan na kulang na lang ay yakapin ako nito. Why are you dressed like that? Mahina pero mapanganib ang boses ni Dracula. Ngayon ko lang naramdaman ang boses nitong nakakapangilabot dahil bigla para akong natakot na hindi ko maintindihan. Anong problema nito? Hindi ba dapat ako ang galit? Buddy, ipakilala mo naman sa amin yan. Huwag kang madamot. Job you all. Malakas na mura ni Dracula. Dahil curious ay hindi ko na pinansin ang mga sinabi ni Dracula. Bagkus, itinulak ko ito at nang mabitawan niya ako ay mabilis akong lumayo dito. Saktong pagharap ko sa mga bisita ay halos lumuwa ang mga mata ko at napangangapa ko dahil hindi mukhang pipitsuging nila lang ang nasa harapan ko ngayon. They were look like a Greek gods. Hi, my name is Alex. Pagpapakilala ng isang nakasmile na lalaki. He looks like a sweet person. I'm Tyrone. Parang masungit pa itong nagpakilala. Siyan. Tipid na salita ng kamukha ni Kanyaman dahil long hair. Shimei, ang gwapo naman ito. Hello, Miss Beautiful. My name is Alvin Miller. Kindat pa nito at kung ibang babae pa siguro ako ay baka naglupasay na ako sa kilig dahil sa killer smile nito. Job you, Miller. Biglang singit ni Impacto sabay yakap sa aking bewang. Nakabusangot ang mukha nito. Kevin. Tipid na sagot ng isa na parang engkanto na ikinatikwas ng maganda kong kilay. Hello? Ngiti ng pamilyar na mukha. Si Mayor Ethan Larkin na kumaway pa sa akin. Hi everyone! Nakangiti kong bati sa mga ito. Kitang-kita ko kung paanong nagliwanag ang mga mukha ng mga gwapong nilalang na mga ito. Gosh, marami na ako nakakasalamuhang mga gwapo at matitikas na mga yummy hunks pero ngayon lang ako talagang na-starstruck sa harapan ko ngayon. Wow, as in wow na wow talaga. Napawi ang magandang ngiti ko nang may mapansin isang malaki pang tao na nakatalikod na talaga namang kilalang kilala ko kahit anino nito. Kahit magtago pa ito sa pinakasulok ay makikilala ko. Nakasuot ito ng itim na sombrero at leather jacket. Yonder! Malakas akong napasigaw dahil tama nga ako. Naibuga pa ng kakambal ko ang iniinom nitong beer. Dahan-dahan pa itong lumingon sa akin. Pinanliitan ko ito ng tingin sabay patakbon lumapit kay Lander. Honey! Tawag ni Dracula pero hindi ko ito pinansin. What the? Shit! That's really hurt, Lian!
Napahawak sa kanang pisngi si Lander na lumipad ang kamao ko sa mukha nito. Napatayo tuloy ito nang wala sa oras. Phew! Duro ko sa aking kakambal. Buwisit na ito. Kahit na naka-heels na ako ay nakatingala pa rin ako sa kapatid kong mukhang gorilya. What? Dismayadong mukha ni Lander na nakatingin sa akin. What are you doing here? Paano mo nalaman ang lugar na ito? Saka kilala mo mga yan? Sabay nguso ko sa mga higante at gwapong nilalang na nakatingin sa akin. Narinig ko ang ilang bulong-bulungan ng mga gwapong nilalang. Ang ilan ay nagulat, ang ilan naman ay nagtawanan. Narinig ko pang sinaway ito ng lalaking long hair na nagpakilalang si Sian dahil mukhang leader nila. They're all my friends. Simpleng sagot nito habang sapo pa rin ang muka na aking sinuntok. Ang dami mong kasalanan sa akin, Tokmoy. Asar kong singhal sa aking kakambal. Madaling mamukha ng aking kakambal nang tingnan nito ang aking kabuuan. Napapikit ito at hinilot ang noo. Change your clothes. Nito at sumanya sa aking likuran. Ilang sandali pa ay nag-usap ang mga ito na sila lang ang nagkakaintindihan. Nawala saglit si Impacto at nang bumalik ay bitbit nito ang malaking jacket at isinuot sa akin. Hindi ako manghuhula pero ang mukha ni Dracula ay madilim din. Kasabay pa ng mga nagtatawa ng mga kaibigan ng mga ito na sila lang din ang nagkakaintindihan. After ng dinner ay nagsiuwian na ang mga kaibigan ni Dracula. Hindi na lang tinapos ang mga pag-uusap ng mga ito dahil sa akin na sobrang maingay sa loob ng minibar. Bukod kasi sa nagiinuman ang mga ito ay may PowerPoint ang kanilang leader na hindi ko magets sa totoo lang. Para sila mga estudyante na tinuturuan ng kanilang professor kahit na nag-uusap sila ng ibang lengguwahe. Para silang alien na sila lang ang nagkakaintindihan. Mukhang nauubusan pa ng pasensya ang tukmul kong kapatid sa kakatanong ko na hindi naman ito sinasagot. Mukhang naiinis din si Impacto dahil sinamahan pa ako nitong magpalit ng damit nang hindi na makatiis. Dahil ako lang ang Diyosa sa kanila. Ang ending tuloy ay nakapajamas na ako. Kahit hindi pa ako matutulog. Habang si Lander naman ay may pahawak na ice pack dahil nagka-black eye ito dahil sa akin. Walang tigil ko ba naman itong sininghalan kaya umeksena na si Dracula at dinala ako pabalik sa aking kwarto. Nasayang lang ang pangmalakasan kong outfit dahil sa babaeng paniki na iyon na hindi ko naman alam kung saang impyerno na napunta dahil walang bakas na nagtagal iyon dito. Hoy, asungot! Samahan mo ako at mag-iimpake na ako. Tawag ko sa aking kakambal na busy ngayon na nakikipag-usap kay Dracula. Mga seryoso mga tabas ng pagmumuka ng dalawang ito. Kailangan ko umeksena at wala akong pakialam sa usapan nila. Napatigil ang dalawa at parehas na nakakunot ang mga noo na napatingin sa akin. What? Si Dracula. Hindi ko kausap ko, Impacto. Mataray kong sagot dito sabay irap. You should behave on yourself, Lian. Warning na salita ni Lander sa akin habang may ice pack ito sa mukha. I don't care. Sumagot kong sagot at inirapan din ito. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Dracula at muli ay kinausap nito si Lander na para bang hangin lang ako sa harapan ng dalawang ito. Mga buwisit talaga. Sila lang ang nagkakaintindihan ng kanilang usapan. Parang gusto ko tuloy ulit dagdagan ng suntok sa muka ang kakambal kong tukmol. Lalo na si Impacto na kanina pa kung tumingin ay tagusan hanggang sa kalamnan ko. Kapag untugin ko kaya ang mga ulo ng dalawang gunggong na ito. Total naman mga mukhang kapre at tikbalang sila sa aking paningin. Bagay kayong dalawa magsama, puro pangit. Malakas kong sigaw sa mga ito sabay binirahan ko ng layas. Asar akong bumalik ng aking kwarto. Sino bang hindi maaasar? Dahil ang akala ko ay lalayas na ako sa castle ni Impacto dahil nandito na ang kapatid ko para sunduin ako ay mukhang hindi pa mangyayari. Magkasabot pa ata ang dalawang ito para ako ay pahirapan sa buhay. Pero hindi mangyayari iyon dahil napagdesisyonan ko ng lumayas dito. Sino ba sila para ako'y pigilan nila? Ako ito, si Lian na maganda, sexy, makinis at isang Diyosa. Mataas ang level ng kagandahan ko at hindi tulad ng babaeng paniki na iyon na mukhang cheap. What the hell? Kulang na lang ay mayunig ang buong silid ko sa sobrang lakas ng pagkakasigaw ko dahil sa matinding gulat. Hindi maaaring naglahong parang bula lahat ng mga damit at gamit ko dito sa walk-in closet. Maski ang dalawang malaking maleta ko ay wala. Ano nangyari? Kanina lang ay nandito pa lahat. Nang pilitan ako magpalit ng suot kanina at ngayon nga ay nakapajamas na lang ako. Inagalit niyo talaga ako lahat, ha?
Para akong bulkan na anumang oras ay sasabog na sa sobrang pagkaasar sa buhay, lalong-lalo na kay Dracula. Malalaki ang hakbang na lumabas ako ng aking kwarto, bitbit ang aking cellphone at itinadial ang numero ni Lander. Isa ka pantukbol ka! Yamot kong pinatay ang cellphone nang hindi sinasagot ni Lander ang tawag at puro lamang iyon ring. Impacto! Impaktong Dracula! Malakas kong sigaw na para bang isa na akong takas sa mental. Nagkukumahog na nagsitakbuhan ng ilang kasambahay palayo sa akin. Mukhang natakot ang mga ito dahil sa aking galit na mukha. Kahit malaki at malawak ang kabuuan ng castle na ito ay madali ko namang nakabisado ang bawat sulok ng lugar na ito. Ilang beses na akong nagsisigaw at wala pa ring Dracula na lumilitaw sa aking harapan. Langiya talaga. Hindi na ako natutuwa sa animal na iyon. Kahit madilim na sa labas ay binuksan ko ang malaking front door. Isang hakbang pa lang ako palabas ng pinto nang may malaki at malakas na mga kamay ang humawak sa aking bewang at malakas ako napatali nang umangat ako sa ere. Get your dirty hands up, mas sexy! Ang ingay mo talaga, honey babe. Walang pakialam ako nitong isinablay sa kanyang balikat. Ako naman ay parang batang nagtotantrums. Namalayan ko na lang na dinala na naman ako sa loob ng kwarto ni Dracula at maingat na inilapag sa kama. Gago mo talaga, Dracula! Nakuha ko ang unan matapos ako nitong ilapag sa kanyang kama. Binato ko ang unan dito pero mabilis itong nakaiwas sa akin. Napangisi pa ang Hudyo. Where's my twin brother? Huh? Hindi siya napaalam sa'yo? Kanina pa nakaalis. Parang inosente itong nagsalita. Ang talaga kayong dalawa. Pinagtitriban niyo ba ako? I'm telling the truth. Buwisi talaga. Paano ko nito makakalayas kung tinakasan na rin ako ng kakambal kong tukmol? Yung mga gamit ko, saan mo tinapon? Bakit tumawala? Singhal ko sa impaktong nasa harapan ko na para bang natutuwa dahil nagmukha akong engot sa harapan nito. Bukas hanapin ko. Gago ka! Frustrated kong sigaw dito. Wala man lang ka-concern sa boses ng impaktong ito. Honey babe, bukas na tayo mag-usap tungkol sa bagay ni Ian. It's getting late now. Lumapit ito sa kama at makapal ang mukha na tumabi pa talaga ito sa akin sabay higa. What are you doing? Takang tanong ko nang inayos dito ang kabilang side ng kama. You also sleep here, honey babe. Malambing na boses ni Dracula na halos ikatalo ng aking puso. Are you out of your mind? Singhal ko kay impakto at mabilis na napatayo sa kama. Sa buong buhay ko ay never pa ako nakitulog na may kasama lalaki. Pwera na lang nung bata pa ako at tanging kakambal ko lang iyon. Kahit mukha akong pakawala sa buhay, I always put in my head that I should keep myself clean and pure for my future husband. Pero ang impaktong ito na makapalang pagmumuka ay nangangarap akong makatabi sa kanyang pagtulog. In your dumb dreams! Ang manglalayasan ko na ito na bigla na lang akong hilahin ito sa aking bawang kung kaya ako ay natumba at bumagsak sa matigas at malaking katawan ni Dracula. What the hell is this? Nakakagalit ka kanina, honey. Alam mo ba yun? Mapang-akit na bulong ni Dracula sa akin tanga na ikinatayo ng aking mga buhok sa katawan. Gago! Ako mas dapat na magalit sa'yo. Gusto kong dukutin isa-isa ang mga mata ng mga lalaking iyon. Why you showing too much skin? Tanong nito na bagamat mababa ang boses ay may halong selos naman. Anong pake mo? Pairap ko kahit hindi nito nakikita ang mukha ko. He suddenly heavy sighed. You look so gorgeous, smell so good, and skin like a porcelain. So very soft. Nito na hinawakan pa ang aking kamay. Damn you! Can I kiss you again, honey? Mapungay ang mga mata na hinanap ni Dracula ang aking mata. Para kaming dalawa ay magtitigan. What? Maski tuloy ako ay nabulol na. I wanna taste your beautiful lips to mine. Buisit ka! I'll make sure that I'll make you hope and satisfied for everything. Nahihibang ka na ba? Parang gusto kong matuyuan ng laway sa mga pinagsasasabi na impaktong ito. Dapat galit ako dito eh. Pero ano nangyari? Hindi ito sumagot. Bagkus ay dinaganan ako nito. Honey babe, say yes please. Sira ulo ka talaga, Dracula. Ang dami mo talaga reklamo kahit kailan, honey. Pero bago pa man ako makareact ay mabilis pa sa kidlat ako nitong hinalikan na wala ko pang pahintulot. Halos mapangapusan ako ng hininga ng sakupin ni Dracula ang aking buong labi.
Hindi ito nasiyahan sa simpleng halik lang dahil nang tumugon ako ay para itong sinaniban ng masamang spirito. Ang sabi ng utak ko ay itulak ko ang Dracula na ito pero ang puso ko naman ay halos malunod na sa pagkasabik kung ano pa ang susunod na mangyayari. Matanda na ako at alam ko na ang tama at mali. Nangarap din ako na makalasap ng ganitong klaseng romantic pero sa tao magiging asawa ko at mamahalin ko habang buhay. Pero mukhang mababali ko ang ipinangako ko sa akin sarili dahil pati ang katawan ko ay tumutugon sa bawat haplos, halik at init ng katawan na ipinapadama sa akin na Drake. Galit ako sa taong ito. Dapat hindi ko siya pinapahintulutang hawak-hawakan at halikan ako. Ano ba itong pinasok ko? Langiya, nakakabaliw na halik. Kapwa kami hinihingal na dalawa sa matinding halikan na aming pinagsaluhan nang maghiwalay ang aming mga labi. Honey, halos pabulong na lamang iyon ang sambitin niya sa akin tenga na lalong ikinainit ng kalamnan ko sa katawan. Hinawakan ito ng magaan ang aking pisngi at mapungay na mga mata na tumitig sa akin. Parang gustong magwala ng bituka ko sa tiyan sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Ganito ba dapat talaga ang mararamdaman kapag intense ang halikan? I had my first kiss when I was in junior high school. I could feel the same feelings back before the same person when he touched my lips and kissed me. But it's only kissed and nothing else. Ayoko mang ipagkumpara ang nakaraan dahil bata pa ako noong panahon na iyon at ngayon. They're different people. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko ngayon? I saw the familiarity with his eyes. Napapikit ako at nakagat ang pang-ibabang labi. Something strange, but I can't figure it out. Ayoko na mag-isip ng kung ano-ano pang mga bagay. This person in front of me is different with my past. Ibang tao, ibang pangalan at iba ang katayuan sa buhay. My ex was a jerk bastard. Habang itong nasa harapan ko ngayon ay isang kakaiba. A very masculine and a handsome man that can make your knees melted. He started kissing my neck. Halos mawalan ako ng lakas nang gumapang ang labi nito doon. Nang mapagsawaan nitong aking leeg ay bumalik ito sa aking muka at pinaliguan ako ng mumunting halik habang ako'y napapapikit na lang at mahigpit ang hawak sa kanyang matipunong katawan. Do you want me to take you? Forever? Agad ako napadilat sa kanyang sinabi. Bakit pa ito nagsasalita ng ganoon at hindi na lang gawin nang makapagsimula na kami? Bilisan mo na't excited na ako. Bulalas ko na ikinatawa ng mahina ni Dracula. As you wish, honey babe. Siniil muna ako nito ng matamis na halik bago nito hinubad ang kanyang damit. Parang gusto ko nang maunang tumirik ang mga mata ko kahit wala pang simula dahil sa malaki at malapandesal na katawan ni Dracula. He has a very strong muscles and 8 pack abs na kay sarap hawakan ng aking mga kamay. Merong mga mumunting buhok sa kanyang dibdib at sa kanyang puso at papunta sa kanyang V-line. Shit na malagkit. Para akong nahihibang sa aking nakikita ngayon. Marami na akong nakikitang nakatopless na mga lalaki lalo na sa gym. Kahit ang kapatid ko ay normal ko lang na nakikitang pakalat-kalat na naglalakad na walang damit pang itaas. Kahit na tad-tad ito ng tattoo sa katawan. But not this time. Pakiramdam ko ay sinisilaban ako ng todo dahil sa aking nakikita. Hindi ko inaasahan na ganito pala kasarap tingnan ang katawan ng lalaking nakadagaan sa akin. You can touch it, honey. Don't be shy. Napaawang ang bibig ko nang si Drake pa mismo ang kumuha sa aking kamay para damhin ang katawan nitong napakatigas. Shit. Mahinang napamura si Drake nang simulan kong hawakan ang pandesal nitong matitigas. Hindi ko na napigilan kung kaya ako na nagmamadaling magbukas ng aking botones. Bakit ba? Excited na ako. Tinulungan ako nitong hubarin ang suot kong damit at nasundan ko na lamang ang tingin sa damit na basta na lamang lumipad dahil inihagis na lalaki mukhang kanina pa takam na takam sa aking dibdib. His eyes sparkling so much and wet his lips. Ipinagmamalaki ko ang aking malaking dibdib pero ngayon ay parang gusto kong itago iyon dahil sa matinding pagnanasa na nakikita ko sa mga mata ni Drake. John, sobrang sakit ng katawan ko pagkagising at daig ko pa nag-gym ng isang araw nang walang tigil. Pero mas matindi pa ay ang kawawa kong flower na ngayon ay hinang-hina. Langiyang Dracula na iyon. Hindi ako tinigilan hanggang hindi sumisikat ang araw.
Shit, kahit masakit ang buong katawan ay pinilit kong bumangon. Hindi ko na alam kung anong oras na dahil walang Dracula akong nakita sa buong kwarto nito. Bumaba ang kumot hanggang sa aking tiyan kaya kitang-kita ang nakabuyangyang kong cocomelon. Pero ganoon na lang ang pag-awang ng labi ko. Hindi ako mukhang napanisa ng laway sa katawan dahil sa matinding paninipsip ni Dracula dahil malinis ang katawan ko at hindi maligkit. Pero tad-tad ako ng kiss marks. Malakas akong napasigaw. Talagang nag-iwan pa talaga ng marka ang animal na iyon. Ingat na ingat ako sa maganda at makinis kong skin tapos lalagyan lang ako ng chikinini ng impaktong iyon. Marami iyon, lalo na sa palibot ng naglalakihan kong boobs. Sinilip ko rin ang pang-ibaba ko. Ayoko mang isipin pero parang gusto kong manapak ngayon. May bakas din iyon. May konting relief akong naramdaman dahil mukhang malinis ang aking flower. Pero langhiya pa rin. Super sakit nito. Inayos ko ang pagbalot sa kumot sa aking katawan. Saktong pagbaba ko ng 2 pares ng paa ko sa kama nang bumukas ang pintuan. Si Dracula at maaliwalas ang pagmumukha nito. Abay natural, daig pa nito ang nanalo sa Super Lotto. Langyaban nito kung masama pa ang loob. "You finally awake, honey babe." Masaya ang mukha nito habang hila-hila ang 4 na dagulong ng tray ng pagkain. Nagmamadali itong lumapit sa akin at matunog akong hinalikan sa aking labi na halos ikapugto ng aking hininga. Matapos nun ay inilipat nito ang lahat ng pagkain sa side table. Nang mailipat nito lahat ng pagkain sa table ay itinabi naman nito sa gilid ang dagulong na tray. Kinuha nito ang antique chair na may design na out of this world pa. "Come on, honey babe. I'll take you to the bathroom." Malambing ang boses nitong lumapit sa akin. Hindi na ako nakapagreklamo dahil talaga namang bukod sa masakit ang katawan ko ay talagang masakit pa ang pechay ko. Later na ako magrereklamo kapag nakakain at looking fresh na ako. Maingat akong dinala nito sa loob ng banyo. Napaawang ang labi ko na makitang nakaready na pala ang bathtub na pagliliguan ko. It has smell of roses. So refreshing and so relaxing. Maligamgam pa ang tubig na malaking ginhawa sa aking katawan. "Do you want me to rub your back, honey?" Untag ni Drake nang makita akong napapapikit dahil parang gusto ko ulit na matulog sa sarap ng tubig. "No," tipid kong sagot. "I know, you were still in pain, babe." Napamulat ako ng mga mata at masamang mukha na tiningnan ko ito. "Alam mo pala patanong-tanong ka pa dyan." Asik ko dito. Imbes na mainis siya sa akin ay masuyo ako nitong hinaplos sa mukha na kahit basa na ng tubig. "I'm sorry, honey babe. I will do my very best to take care of you." Sa bilis ng mga pangyayari ay heto kami ngayon at nagpapalitan na naman ng halik. Holy crap, parang palagi may magic ang lalaking ito. Dapat magalit ako ng gusto dito pero isang iglap lang natutunaw ang tuhod ko sa mainit nitong halik. Baka iba na ito. May salamang kaata ang Dracula na ito kaya ganito na lang ako nito kayang pasunurin. Hindi maaari ito. Kapwa kami hinihingal na dalawa na maghiwalay ang aming mga labi. Masambasa ang labi nito at pulang-pula. Nakikita ko rin sa mga mata nito ang nagbabagang apoy. Langya, baka saan pa kami mapunta? "Leave me alone. I need to go to shower." "Okay, honey babe." Ang akala ko'y iiwanan niya ako pero nagkakamali ako dahil nagsimula itong lagyan ng shampoo ang buhok ko. Maski sa pagsasabon ay ito din. Pinalo ko pa ang kamay nito na mga hawakan pa nito ang flower. Baka utakan pa ako nito at baka saan pa mapunta ang kamay nitong parang higante. Hinayaan ko na lang siya sa ibang parte ng aking katawan, total wala akong lakas ngayong makipag-away. Matapos ako nitong paliguan ay binalot ako nito ng towel sa katawan. John, gusto ko sanang mahiya dahil kitang-kita na nito ang bawat sulok ng aking katawan. Pero ngayon pa ba ako mahihiya? Lalo pa aboteng ang pagkakangisi na nakapaskil sa pagmumukha nito. Tanging roba na pink ang suot ko pero nawindang ako na makitang hawak nito ang undies ko. "Hey, saan mo nakuha mga yan?" Bulalas ko dahil mula kagabi ay hindi ko na nakita pa ang mga gamit ko na nakalagay sa walk-in closet. "Inilipat ko lahat ng gamit ko sa kwarto ko, honey babe." Kindat pa nito sa akin. Langya talaga. Napasingap ako na bigla itong lumuhod sa aking pagkakaupo dito sa kama. Ilang segundo lang ay iniangat nito ang kaliwang binti ko at napanganga na lang ako nang ilusot nitong isang pa ako sa black sexy panty ko. "Hey, what are you doing?" At mga hablutin ko na ang panty ko ay mabilis nitong hinawakan gamit ang kaliwang kamay nito ang dalawang kamay ko.
Sa laki ba naman ang palad nito ay talagang sakop nito ang kawawa kong mga kamay. Manood ka na lang dyan. Ikaw talaga, Honeybee, palagi kang nakakontra. Syunga ka ba? Natural. Pati ba naman ito'y gagawin mo? Ano ka, alipin? Oh well, bagay naman sa'yo. Napaismid pa ako nang hindi ako nito pinansin at patuloy na isinuot ang panty sa akin kahit nahawak niya ako sa magkabilang kamay. Nang maisuot iyon ay sa kanya lang ako binitawan, pero shock akong binihisa ng malaki nitong puting t-shirt na without my bra. Napakabango ng damit na nanunuot sa aking ilong at parang may nag-flashback sa aking memory. I knew only one person who has a similar perfume like this. Drake. Para ako nai-hypnotize sa mga mata ng taong nasa harapan ko ngayon dahil ngayon ko lang mas lalo itong natitigan ng gusto ang maaliwalas nitong muka. Parang sinipa ng kabayo tuloy ang dibdib ko sa sobrang lakas ng pagkakalabog noon. Honey babe. Napakagat pa sa pang-ibabang labi si Drake habang lumamlam ang mga mata nito na nakatitig sa aking mata. Parang may gusto itong sabihin sa akin pero mas pinili na lang na manahimik. Gumalaw-galaw pa ang panga nito at ang Adam's apple nito. Ha? Umiling ito at yumuko. Parang may dumaang anghel sa pagitan namin dahil biglang tumahimik. Ilang minuto lang ay maaliwalas na muli ang mukha nito at masayang ngumiti. Kumain ka na, babe. Pasado alauda na ng hapon. Tumayo ito at bigla ako nitong binuhat na parang baby at maingat na pinaupo sa antique chair nito. Naguguluhan man ako sa kilos nito ay pinili ko na lang ang manahimik. Baka may malaking problema ito sa buhay at masyadong personal na ayaw i-share sa akin. Kahit may nangyari na sa amin dalawa ay wala naman kaming relasyon na dalawa. Shit, ngayon ko lang na-realize ang mga bagay-bagay. Hindi ko jowa ang taong ito pero wasak na ako. Langhiyang buhay yan, Lian. Namalayan ko na lang na may pagkain na ang pinggan ko. It's already my brunch now. He prepared to me with smashed avocado on toast, salmon pancakes, a cup of white rice, grilled chicken with green veggies and fresh tomatoes with a hard-boiled egg. May isang malaking mangkok ng bulalo at meron din na strawberry shake, fruit juice, and a glass of cold water. Napuwang pa ako nang makita ko ang dessert na chocolate peanut butter, raw cheesecakes. Eat well, honey babe. Napatikwas ang isang kilay ko at lumingon dito na ngayon ay walang kurap na nakatitig sa akin. Sanay na ako sa mga taong mahilig tumingin lalo na sa kagaya kong Maladyosa. Pero itong si Dracula ay kakaiba. Ang sarap niyang kotongan. Akin lang lahat ng pagkain dito. Baka akala mo bibigyan kita. Inis kong sita dito. Hindi porke may nangyari na sa amin ay maghahati na kami ng pagkain. Hell no. He amusingly chuckled. It's all yours, honey babe. Alam kong gutom ka. Ubusin mo lahat yan. Kaya kumain ka ng kumain para lumakas ka pa. Alam mo na. Sabay kindat dito sa akin na talaga namang ikinapula ng magkabilang pisngi ko. Langyang ito. May ibang purpose pala kaya papakainin ako ng marami. Matinding irap lang ang binigay ko dito. Bahala siya sa buhay niya at kumukulo ng aking tiyan. Itinaas ko ang kaliwang paa ko at ipinatong sa upuan na parang tambay sa kanto. Narinig kong umungol si Dracula pero hindi ko ito pinansin at nagsimula ng kumain. Sarap na sarap akong kumakain at hindi na iniintindi ang isa na nakatunghay sa akin. Ang importante sa akin ngayon ay kumain. Pakiramdam ko 1 linggo akong hindi kumain sa sobrang takaw. Oops! Ang lakas ng pagkakadighay ko nang matapos kong inumin ang strawberry juice at talaga namang simot na simot ang lahat ng pagkain na nakahain. Maski ako'y nagulat sa aking sarili. Kailangan ko mag-diet after nito dahil ayoko masira ang beautiful figure ko. That's good, honey babe. Magpahinga ka na rin. Ayoko napapagod ang honey ko. May pakis pa ito sa aking noo. Tumayo na ako, tiniyaan ko itong magligpit ng aking pinagkainan. Dapat lang napagsilbihan ako ng Dracula na ito. Hanggang ngayon masakit pa rin ang petchay ko. Mabuti na lang at wala ako sa aming mansyon kundi nayari ako sa mommy kong mausisa. Dumiretso ako sa veranda para magkaroon ng signal pero masyadong mahina at kailangan ko pa lumabas ng castle. Wala naman sa Dre kaya nagpalit ako ng komportableng damit. Suot ko ang black square neck, crop top at high-waist trouser with my Chanel slippers. Naglakad ako patungo sa bench na kahoy kung saan malapit ang guardhouse. Nakita ko kung paanong nagsitayo ng maayos ang mga bodyguards na may malalaking armas sa katawan. Anong meron? Bakit parang sasabak sila sa gera? Nagkibit balikat na lang ako at naupo doon.
Nakita ko pa si Bidang at Ninita na may bitbit ng basket ng mga prutas mula sa likod ng castle pero hindi nila ako napansin. Agad kong kinuha ang latest iPhone ko. Natuwa naman ako dahil malakas ang signal. Mahangin din dahil nililipad ang buho ko pero ayos lang dahil parang ang gaan-gaan ng pakiramdam ko ngayon. Shucks, walang latest sa mga friend ko. Anyari sa mga ito? Mahigit 1 week pa lang naman na lumipas na magpunta ako sa lugar na ito. Sige, baka busy sila sa kanilang life. Ako din naman. At wala akong balak ikwento anong nangyari sa akin. Ayokong mabash ng mga friend ko. Tinawagan ko si Mommy. 2 ring lang ay sinagot na nito. My dear baby, how are you? Bungad ni Mommy. I'm okay, Mom. How about you? Where's Daddy? Hindi niyo man lang ako kinakamusta at ako pang naunang tumawag sa iyo, Mommy. Oh, I'm sorry, dear. Kakauwi lang namin last night from Australia. Nagbakasyon kami ng Daddy mo. Narinig ko sa kabilang linya si Daddy na kinakausap si Mommy.